Pasensya na kayo, bibihira ako mag-appear sa social media ngayon kasi wala akong confident masyado humarap kasi nga sabi ko nga nag-umpisa na ako magpaayos ng aking ipin. Bukas meron na naman ako appointment, pero matagal pala. Sobrang excited na ako pero matagal pala ang proseso. May cleaning ako bukas schedule, and then sa next Tuesday meron namang mga pagsusukat na gagawin. So it's not easy to have our teeth beautiful. Aabot yata ito na 1 taon. Hi everyone, my name is Waray. I'm back. Kagabi hindi pa ako nag-vlog. Nandito ako ngayon sa my garden area. Pero pumasok ako dito, medyo malapit lang sa garden. Pumasok ako kasi 7:35 na dito ng gabi. At medyo malamok na sa labas. May sikat pa rin ng araw. Kaya naka-shade ako kasi naka-focus sa akin yung sikat ng araw. Kita nyo yan, no? Sa my side ko dito. So, lagi kong sinasabi na my name is Waray para yung mga nanonood sa akin, sila yung mga judge. So let's talk about these two gentlemen. Kinukumpara ngayon ay si SP Soto at kay Senator Marcoleta. Ang thumbnail natin, plagiarism versus principled. Kasi nakita naman natin, kung babalikan natin yung mga nakaraan, this was 2012 when Senator Soto was accused of the plagiarism case kasi nga sa kanyang copied privilege speech. Ngayon, dahil sa kaso na yon noong nakaraang 2012 na nagkaroon siya ng kaso na plagiarism kasi nangopya siya ng mga wordings copied talaga galing sa isang senator sa US, di ba? Nagkaso tapos hindi ko na alam kung anong nangyari doon o napagdusahan ba niya yan o ano bang nangyari, nagkaroon ba ng settlement, ewan ko hindi ko na maalala. Basta ang ano ko lang, ang naalala ko lang ngayon ay nagkaroon to ng kaso si Senator Soto, and now eto na naman, bumabalik na naman itong kanyang parang nagiging habitual na ngopya lang siya kasi nga again, hindi ako makamove on doon sa first appearance niya as the SP na ang kanyang pinapakinggan ay hindi naman masama na hindi ka makinig sa mga colleagues mo kasi para magkaroon ng, interaction. Pero based doon sa observation ko, nagre-rely si SP sa sasabihin ni Migs Subiri at saka ni Senator Ping Lacson. And then, mabilis mahuli si Senator Soto sa kanyang pagiging not independent sa kanyang mga desisyon. Unlike Senator Marcoleta, very principled man, kasi wala siyang pakialam. Kung naalala natin, itinatag siya doon sa tinatawag na Black Duterte, pero 'di ba he denied that he is not a Black Duterte kasi nung naalala na ninyo yung bumubuo ang mga Black Duterte ng pagbasura ng kaso ni BP Sara, may mga portion ng mga ambush interview na Senator Marcoleta told the public that he's not a Black Duterte, which is batikusin man siya ng mga Duterte supporters, bloggers, na manggagamit ka lang pala, ginamit mo lang ang si Inday Sara kasi nagpa-endorse ka, ganyan-ganyan. But now nananalo ka na, you're saying you're not a Black Duterte. Kasi si Senator Marcoleta, principled man, kasi from the time he was in campaign, he never said that he is really Black Duterte. Ang sinasabi niya lagi, I am adopted, I am an independent, at nanindigan siya doon sa kanyang pagiging independent at pagiging adopted. Kaya hindi mo siya talaga pwedeng i-link doon sa tinatawag na Black Duterte. And so doon sa pagiging principled man niya versus dito sa may kaso na plagiarism, mahirap yon, mahirap baliin yung kanyang titulo as principled man. Kasi nakikita natin to, wala siyang pakialam, batikusin man siya ng mga Duterte or amuin or, praise yung kanyang mga ginagawa. Basta trabaho, ganon siya.
And nakita natin yung kanyang paninindigan dahil again kung babalikan natin do'n sa mga sinabi ko dati na kahit hinamon na siyang suntukan ni Calderong Kanin, si Paduano, pinanindigan niya yung prinsipyo niya, yung principle niya na idaan natin sa tamang forum. So, until now, hanggang nagkaroon sila ng interview one-on-one ni PRD. Narinig na kita noon, pero hindi kita tayo kilala. Nung nainteresado ako sa iyo, yung nagtatanong-tanong na ako kung sino ka, your lawyering and everything, at yung performance mo sa Congress. But I was really impressed yung pagdala mo sa kaso ng gobyerno, or at least yung nag-neutral ka man, pero nilabas mo yung totoo. Hindi ka takot sa mga oligarchs, hindi ka takot sa pera nila, at ginawa mong ikaw yung nagsasalita para sa lahat ng gustong sabihin nila hindi nila masabi at nasabi mo. Nagkaroon sila ng 'di ba, yung heart-to-heart talk ni PRD na isa siya sa mga hinangaan ng Pangulong Duterte, kaya siya pinahanap at pinayuhan ng dating Pangulo na sana tumakbo ka at sana kasi gusto ko yung paninindigan mo, solid ang mga desisyon mo, yung hindi siya magpapadikta. Kaya nga nang hinayang tayo doon. Sabi ko nga kanina nung napanood ko yung expose ni Auntie Claire na meron ng independent body para mag-investigate sa flood control at isa si Mayor Magalong. Sabi ko, Senator Marcoleta is even more better o even better than Mayor Magalong. Though Mayor Magalong is also good, pero dahil sa kanyang track record, pero kasi minsan yung sa mga interviews medyo naglilimit pa rin siya. Meron pa rin siyang kumbaga may kinikip pa rin si Mayor Magalong na mga dapat nating malaman. I just don't know dito sa kanyang independent body na sinalihan, kung doon niya lahat isisiwalat, baka ito lang din ang inaantay niya na mapili siya as one of the independent body para sa pag-iimbestiga nitong flood control. Sana. Kasi sabi ko nga sayang, sana si Senator Marcoleta isa dito sa mga independent body na mag-iimbestiga, kaya lang hindi naman po pwede dahil nga sabi nga ng Pangulo, aalisin niya lahat ang parang ipapatigil, or wala namang exact word na ipapatigil, pero para lang maiwasan yung tinatawag na biases. Parang hindi masyadong i-honor o mas mangingibabaw itong magiging result ng investigasyon sa independent body kaysa sa doon sa investigasyon sa House, sa lower house at saka sa dito sa higher house. Pero hindi naman, I think meron din sinabi si Senator Lacson na itong kanilang gagawing investigasyon kung itutuloy pa is just to add up doon sa independent body na mag-iimbestiga. So sabi ko, how I wish, nung napanood ko si Auntie Claire na isa si Magalong sa nabanggit, how I wish Mr. Marcoleta would also be a member of this investigative independent body para talagang lumabas ang katotohanan. Kasi again, sabi nga ni PRD, wala kang kinakatakutan, ikaw lang ang nakapagpasara. Ikaw ang isa sa mga strong man na nagpasara ng ABS-CBN dahil doon sa kanilang mga nilabag na mga batas sa Pilipinas doon sa prangkesa ng ABS-CBN. And it was very Marcoleta na talagang nagpursige na mahatulan ng kaukulang parusa itong network sa Pilipinas na ABS-CBN. At yun ang patunay na hindi siya bias, hindi siya nasuhulan sa kabila ng daming pera ng mga Lopez, hindi na nabili ang prinsipyo ni Mr. Marcoleta at nagkaroon ng result yung kanyang
investigation tungkol doon sa ABS-CBN mga nilabag na batas. And pinakamalaking oligarch na binangga ni Senator Marcoleta itong ABS-CBN na now meron tayong naririnig na coming soon o to be operated soon. Ewan ko lang. Kasi 'di ba, yun hindi na yan imposible na hindi mangyari dahil nga itong mga namumuno ngayon ay mga maka-oligarchs, itong Marcos at FL. So, isa yan sa kahangahangang ginawa ni Mr. Marcoleta, yung pagpapasara ng ABS-CBN na hindi niya sinukuan from the very start to finished hanggang mabigyan ng kaukulang parusa itong TV network sa Pilipinas. Kaya isa siya sa pinanghinayangan ko na nawala sa Blue Ribbon dahil doon pa lang hinangaan ko na siya noong nagkaroon ng kaukulang punishment itong ABS-CBN because of him. Hindi siya nabibili at again, yun yung sinasabi ng iba na bakit ba si PRRD laging Iglesia ni Cristo ang hinahanap na maging miyembro sa kanyang mga gabinete, yung lalo na yung mga higher position. Kasi nakita niya na maprinsipyo ang Iglesia ni Cristo at kasama yan sa katuruan nila, 'di ba? Sa kanilang doktrina na manindigan sa tama. Tayo mga Katoliko, admittedly, meron din sa atin naman meron naman sa ating mga honest people. Pero I'm sorry to say this, my statement na mas nangingibabaw yung honesty ng ginagawa ng mga taga-INC kasi proven sila. Proven sila na solid sa pagkakaisa, sa kalinisan, at yung kapayapaan. Ayaw nila ng gulo na walang kadahilanan. So kaya nga, sobrang hindi ako maka-move on. Actually, pabalik-balik na lang ako dito sa kay Kong Marcoleta na parang nadismaya ako sa Blue Ribbon na siya lang ang makakapag tumpok o matutuntun niya na sana yung mga dapat matuntun na malalaking isda dyan sa Kongreso at sa Senado as well, kung meron man mga member, di ba? I know kahit ka-colleague niya si Senator Estrada at si Senator Villanueva, kung meron mga nilabag, bakit niya i-excuse, di ba? Kung talagang meron. So, alam kong kayang-kayang anuhin ni Mr. Marcoleta o ni Senator Marcoleta itong kanyang mga colleague. Kung dumating sa punto na kailangan pati ang kanyang colleague ay maimbestigahan, and so be it. Diba? So, until now, I don't know when I am going to move on dito sa pagkatanggal ng Blue Ribbon chairman ni Senator Marcoleta at biglang ipapalit ito si Ping Lacson na alam naman natin na Si Ping kasi, si Senator Ping, again, sinasabi ko lagi na nakukulangan ako kasi mahilig lang siya sa pasaring na may alam siya sa ganito, na meron nang nakapasok na mga Chinese spy sa Pilipinas. Pero nakukulangan ako sa kanyang, sa pagiging, paano ba? Wala pa siyang mga punchline na mahihit niya itong mga tinatarget. Kasi parang naglilimit pa rin siya. Meron pa rin siyang pinangangalagaan, I should say. This is my freedom of speech. I should say na meron pa rin siyang pinangangalagaan pangalan na hindi niya mabangkit-bangkit. So, biro mo, sabi ko nga, napaamin ni Senator Marcoleta ang mga diskaya. How much more kung lumawig pa yung kanyang investigation? Kung hindi pa mapakanta ni Mr. Marcoleta itong mga sangkot pang malalaking isda. Sayang talaga, as in nandoon na tayo malapit na tayo sa peak ng investigation at may mabubuo na sila sanang result. Pero biglang na-trap. Biglang, okay, let's stop this kasi ito na nga, nagkaroon na ng rigudon sa liderato ng Senado. Kaya, well, sana one day we will wake up
na ang ating bansang Pilipinas ay maayos pa. Not only our country, no? Sa nakikita ko naman sa ngayon ay madami nagkakagulo. Like kahapon, I was watching the news na ang France, magulo din sila. Ang UK, meron din mga rallies. Yung karatig bansa natin. This is all happening now kasi lahat naman ito ay na-predict na meron talagang kaguluhan na mangyayari. Umasa tayo na anuman ang pagsubok ng ating bansang Pilipinas at pagsubok nating mga tao bilang mamamayang Filipino at bilang mga Kristiyano, sana labanan natin ito at hindi tayo magpatalo sa anumang kadilimang balak ng ating mga kapwa na wala silang malasakit sa kapwa nila Filipino. Let us all pray and stay always united para makuha natin yung ating goal na magkaroon ng kapayapaan ang ating bansa. So, yun po. Maraming thank you sa inyong lahat. Sana hindi nyo ako iwanan dito sa ating mga munting opinion, reaksyon patungkol sa ating mga politiko at patungkol sa ating bansang Pilipinas at doon sa mga dapat managot. Patuloy tayong magsalita, patuloy tayong umambag sa pagsasalita sa social media na hindi naman tayo makakapagbitaw ng mga below the belt. Let us just express what we have. Let us just express our opinion kasi libre naman. Okay? So, bye for now.